When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, of God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Amen! Isa mapagpalang tanghali po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na muli ang programang ito ay nagbabalik upang para ating pag-usapan at ating talakayin kung papaano po na magkaroon ng isang godly leader ang ating tahanan. Usapang panglalaki, usapang pangpamilya, at usapang pang-ama na ang tahanan. Magandang tanghali sa iyo, partner. Magandang tanghali sa iyo, Sir Noel. Yeah, at gayon din po sa lahat ng masugid nating taga-subaybay ng programang ito at ating pagsalusaluhan ang mainit na usapin ngayong tanghali. Bagamat mainit po ang panahon, pero salamat sa Panginoon na meron po tayong maayos na puso, lalong-lalo na pagdating sa usapin ng salita ng Diyos. At binabati ko po ang aking area, ang aming area, ang West Bank family ng isang mapagpalang tanghali, lalo't higit sa mga tatay ng
aming area, ang fathers ng West Bank family. At gayon din, ang aking pamilya, kay Sister Cynthia, kay Pauline at kay Tricia, mapagpalang tanghali. At gayon din po ang ating mahal na pastor. No? At of course, salamat sa Panginoon na ang ating mahal na pastor ay patuloy na nag-iisip kung papaano makakatulong sa bawat pamilya. At sa pamamagitan ng programang ito ay nagagamit ng Panginoon upang magkaroon ng kaalaman, upang ating maitaguyod ang ating pamilya at maidala natin ang ating pamilya sa mataas na paglilingkod sa Panginoon. And of course, mga kapatid, ang ating mahal na pastor po at ang kanyang mga grupo ay pauwi na. Galing po sa Rojas City, sa Capiz. At salamat sa Panginoon na maraming kabataan ang nahamon sa salita ng Diyos at talagang ginamit ang ating mahal na pastor kasama ang mga kapatiran at ang mga pastors, mga mission pastors natin, ginamit po doon. Mga kapatid, kung nag-monitor po kayo ng activity po doon, ng service nila, talagang labis-labis po ang pasasalamat ng ni Pastor Arnel Arquisola sa grupo nanggaling po sa atin. Dahil talagang ipinakita na naman ng Panginoon ang kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang salita. And of course, mga kapatid, binabati ko na rin ang aming ang mga kasama po natin na nasa nagmo-monitor na ngayon, no? Kasama natin ngayon, isang father pa lang ang kasama natin, no? Si Sir Ramon Escalada. Eto si Limwell Lingbana. No? Ay, dyan pa. Brother Limwell. At may kasama rin tayo partner. May kasama rin tayo partner na isang missionary. Missionary ng Japan. Si Ma'am Flor Solomon. Konnichiwa. Konnichiwa. Talaga, yan ang gusto ko talaga sa'yo. Flexible ka linguistic ka, marami ka And of course, sa mga masugid pa nating mga taga-subaybay, ang kaganda rito partner, ang ating usapin ay hindi lamang pangtatay. At ito rin po ay naaangkop para sa mga nanay at sa mga kabataan. Kung kaya partner, kasama na rin natin ang si Ma'am Helen Kapundang, si Ma'am Belia Quiñones, ang Jehovah Jireh Roofings Hardware. Talaga kasama natin to. Lagi yan, suki yan. Suki natin yan. At kasama rin natin si Mama Jenny Lacson at saka si Genevieve Cuevas. Kasama rin natin Andiyan yan. din yung tatay niya ni Jenny Lacson, si Brother Joji Lacson. Ayun, kasama. Jason Juliano. Si Sir Jason. Dito Sir Jason. Si Ma'am Leticia Aranda. Amen, magandang tanghali. And of course, yung ating malapit na maging tatay. Si Sir Toto. Yung ating operator. John Kia. Okay, so yun ang ating mga kasama na po natin ngayon. At partner, bati rin ako, syempre. Magandang tanghali po sa lahat ng mga viewers natin. Saan man kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang tanghali sa inyo. At sa ating pastor at sa kanya mga kasama, magandang tanghali po pastor. At kung nasan naman kayo ngayon, ay ingatan kayo lagi ng Panginoon. At magandang tanghali of course sa inyong lahat. At siyempre sa aking nag-iisang asawa, good afternoon sa iyo at sa ating mga anak. At sa lahat ng mga tatay na nandyan sa Facebook, sa mga nanay, ganun din, at sa mga kabataan, magandang tanghali. At ngayon nga po, mga kapatid, tayo po ay dadako sa ating usapin na napakaganda. Ito yung usapin na kung saan
pinagtulong-tulungan po namin ito nung 5 kami Amen. nung nagdaang Friday. Yeah, At amen. syempre, itutuloy po natin yung mga bagay na yon, Mhm. yung usaping iyon. So, Brother Noel, Yes, maraming salamat Sir Rudy. At mga kapatid, wag po nating kakalimutan na ipanalangin natin yung pagbabalik ng ating mahal na pastor. Ang kanilang flight po ay mamayang 2 p.m. So, isama Brother, po teka lang batiin ko muna ito si Pastor Fred Oy! sa Abedra. Oy! Ayan, magandang tanghali po sa inyo, sir, mga kapatid from Mindanao. Mindanao. Amen. Pastor Fred, magandang tanghali. At babalik na po sila ngayon dito, yung ating mahal na pastor. At kasama ang kanyang grupo. Kaya panalangin natin na sila ay makabalik dito sa ating pananambahan, sa ating lugar ng safe and secured. At gayon Amen. din po yung ating mga missionary. At salamat partner. At katulad ng ating tinalakay nung nakaraang Biyernes na kung saan ay pinagpala tayo dahil meron tayong mga missionaries na kasama. Ano po? Amen. At ang ating usapin po mga kapatid ay standard in contentment. Ano Yun. po? Pamantayan, okay, prinsipyo ng pagiging kontento. Ano po? Yan po ang ating usapin. At talagang, alam niyo po, napakahalaga na magkaroon po tayo ng kontento, lalong-lalo na po sa ating mga ama ng tahanan dahil tayo po yung nagdadrive. Tayo po yung nagdadala ng ating pamilya. Tayo po yung inatasan ng Diyos na pangunahan ang ating pamilya. Kaya nga, dapat matutunan natin na tayong mga tatay ay magkaroon ng contentment. Amen. At ayon po, mga kapatid, sa dictionary, sabi po rito ng dictionary, contentment, the state of being happy and satisfied, no? State of being happy and satisfied. So, pag sinabi pong contentment ay kontento, no? Kontento ka dapat, no? So, ibig sabihin, payapa tayo at sapat na sa atin ang meron tayo ngayon, no? Kung ano ang meron tayo ngayon ay sapat na po sa atin. Ano po? At dahil dito, dahil tayo, mga kapwa ko, ama ng tahanan, bilang mga anak ng Diyos, ay mayroon tayong pagtitiwala sa Diyos. Yun po ang kagandahan dito na ang buong pagtitiwala natin ay sa Diyos lagi. Ano po, hindi po sa sarili nating kakayanan, at dahil kapag yung sarili nating kakayanan o sa sarili natin, diyan po nagkakaroon ng problema ang ating pamilya. Hindi po nangangahulugan na kontento na tayo kung ano ang meron tayo, ay maging easy-easy na lang tayo. Ibig sabihin, hindi na tayo magsusumikap. No po, kapag kontento po tayo, mga kapatid, kung ano ang meron tayo, kinakailangan natin pagyamanin ito at ipasalamat sa Panginoon. At kung ano po ang nais natin na maabot sa ating buhay, ay kinakailangan natin na magpursige, magsumikap. At kagandahan nito, mga kapatid, kasama natin lagi ang Panginoon bilang mga anak ng Diyos, na kasama natin yung gabay ng ating Panginoon upang maabot natin yung ating mga pangangailangan. At hindi rin po nangangahulugan na meron po na tayong kakontentuhan sa ating buhay, ay wala na po tayong ambisyon. Ay hindi na tayo magkakaroon ng ambisyon. Alam niyo po, mga kapatid, hindi po masama ang magkaroon ng ambisyon. Ang masama kapag nakafocus ka sa iyong ambisyon at pinabayaan mo yung relasyon mo sa Diyos. Pero alam niyo po ang napakaganda, napakagaan, na kapag tayong mga ama ng tahanan ay meron man tayong ambisyon sa ating pamilya. Of course, mayroon tayong plano sa ating pamilya. Yung mag-asawa pa lang tayo, mga kapatid, nung nagpasya tayo na magkaroon ng sariling pamilya, ay meron na tayong plano. Mayroon na tayong ambisyon.
of course, laging tinatanong ng ating mahal na pastor, anong pamilya ang gusto mong itayo? No? Yan. Anong gusto? At papaano mo maitataguyod ang iyong pamilya? At talagang napakaganda talaga na mapalad tayo, mga kapwa ko ama ng tahanan, na meron po tayong salita ng Diyos. Yes. Na kung saan ito po yung ating basihan. Ito po yung ating final authority, yung guide po natin upang matupad po natin yung ating ambisyon na ninanais para sa ating mga anak. Of course, yun nga sinasabi na lagi ng ating mahal na pastor, ang pamilya po natin ang siyang pangunahing ministry na ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga, napakahalaga sa buhay natin, sa isang pamilya na magkaroon po tayo ng contentment. Ano po? Contentment. At sabi nga ng ating mahal na pastor, kung napakinggan nyo po yung ating Sunday School, na ang pagkakaroon ng contentment ay pagkakaroon ng satisfaction. Ano po? Satisfaction. Ibig sabihin po, pag sinabi po satisfaction is fulfillment of needs. Ano po? Katuparan ng mga pangangailangan. So, yun po ang satisfaction na tayo dapat may kasiyahan tayo kung ano po ang siyang ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. At talagang napakaganda na tayo bilang mga ama ng tahanan ay magkaroon tayo ng contentment and satisfaction in life na hindi po natin napapabayaan yung primary thing. At wag po tayong mag-focus sa secondary thing. At yun po yung isang magandang dapat nating matutunan na yung pagtitiwala natin lagi sa Panginoon ay laging nangunguna sa ating tahanan. Ano po? Dahil dapat, sabi nga ng Bible, except the Lord build the house. Yes. No? Maliban na lamang ang Diyos ang siyang magtatag ng pamilya, ay talagang makikita mo lahat ng ating pinagkakaabalahan na hindi connected sa Diyos ay talagang mababaliwala. No? Mababaliwala. At sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, of course, katulad nga sinabi ko sa inyo, napakagandang talakayin po ang contentment sa loob ng tahanan. At yan po ay pagpapatuloy natin ngayong tanghaling ito at ibibigay ko po kay Sir Rudy. Sir Rudy, please. Yes, magandang tanghali muli sa ating lahat, mga kapatid. At sa usapin po ng contentment ay napakaganda po ng usaping ito. Sapagkat sa loob ng tahanan, ang bawat isa ay lagi may mga pangangailangan. Amen. At doon sa mga pangangailangan iyon, mga kapatid, sabi nga, wala nang ibang mabisa pa na paraan na maranasan ng bawat membro ng pamilya ang makontento sa buhay. Amen? Amen. At merong sinasabi po ang Biblia patungkol po dito sa contentment. At ayon nga sa Philippians chapter number 4 in verse number 11, ang sabi ng Bible, "Not that I speak in respect of one, for I have learned in whatsoever state I am, there will be to be content." So maliwanag, mga kapatid, na ang sabi ni Apostol Pablo, ang pagiging kontento o ang contentment ay napag-aaralan. Amen? Kaya nga last week na sabi ko po sa inyo na yung contentment ay hindi po natural sa isang tao. Hindi kapag ipinanganak ka na o isinilang ka at habang lumalaki ka ay nagkakaroon ka ng ugali na ikaw ay nakukontento. So hindi po natural sa isang tao na siya ay meron na pong contentment agad-agad sa buhay. Kundi ang desire kasi ng ating katawan ay talagang labis-labis. At ang desire na yan ay sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay na nakikita natin, sa anumang bagay na magbibigay ng kaalwanan sa atin at kasiyahan sa atin, yaan yung mga bagay-bagay na dinidesire ng ating lupang katawan.
Amen? So ngayon, mga kapatid, hindi po natural sa isang tao ang magkaroon ng tinatawag na contentment. Ano po? Kundi ito'y isang regalong espiritual na mula din sa Diyos. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ito'y napag-aaralan. Ano po? Napag-aaralan. Sapagkat makukuha natin, mga kapatid, yung tayo ay makontento sa buhay gamit, siyempre, ang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. So kung mamumuhay tayo na godly life ang ating gagamitin, ay doon po natin mas mararanasan at mas mauunawaan yung salitang contentment. Amen, mga kapatid? Sapagkat ayon nga sa turo ng ating pastor, contentment, it is a living a godly life, mga kapatid. Kaya sinasabi ko na hindi po ito natural, kundi ito'y usaping espiritual, mga kapatid. Usaping espiritual sapagkat, sabi nga, napag-aaralan. At hindi po natin maiiwasan, mga kapatid, na malalaman at matututunan po natin itong contentment kung tayo ay magkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Okay? At sabi nga, bilang tatay, dahil usapin naman ito ng tatay, ano po, napakahalaga na sa isang tatay ay meron talaga siyang ma-establish na magandang relasyon sa ating Panginoon. Upang sa ganon, mga kapatid, yung bagay na meron siya ngayon ay ma-appreciate niya sapagkat meron siyang magandang relasyon sa Diyos. At doon pa lamang, kapag nagkaroon at habang lalong lumalaki ang ating magandang relasyon sa Panginoon, mas nauunawaan natin ang kasiyahan ng kung anong bagay ang meron tayo na binibigay ng Panginoon sa atin. Doon natin na-appreciate, doon tayo nasa-satisfied. Bakit? Meron kasi tayong magandang relasyon sa Panginoon. Hindi po sinabi na huminto ka na pagdating sa bagay na yun, kundi matuto kang ma-appreciate mo ang biyayang mula sa Diyos. Amen? Yun yung pinakamahalaga doon, yung na-appreciate mo. Bakit? Kasi meron kang magandang relasyon sa Diyos. Kaya nga yung ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos ay pinapanatili po yan, mga kapatid. Kailangan po na laging ipinapractice po yan. Dapat lagi po yang nananatili sa buhay ng isang tatay, sa buhay ng isang nanay, at maging sa mga anak natin. Upang sa ganon, yung contentment na kailangan natin ay maranasan ng bawat isa. Mga kapatid, sabi nga, ang kalakasan ng contentment ay nasa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. So, mararanasan natin yung epekto ng contentment kapag may maayos tayong relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. So, doon po natin, napapansin niyo po, lahat ng bagay ay nagiging sapat kapag merong ka pong magandang relasyon sa Diyos. Amen? Lahat ng bagay ay nagiging sapat, mga kapatid. Andoon yung satisfaction, andoon yung kapunuan, yun ang pinaka-the best. Andoon yung kapunuan sa lahat ng bagay kapag meron tayong magandang relasyon sa ating Panginoon. Sapagkat anumang kakulangan natin, ang ating Panginoon ang magpupuno po niyan. Amen. Kaya po, nagkakaroon tayo ng contentment sa buhay, mga kapatid. Ulitin ko, mga kapatid, hindi po natural, but it is a matter of spiritual, mga kapatid, yung salitang contentment. It is the inward satisfaction na makukuha lamang natin, mga kapatid, sa pagtitiwala natin ng labis sa Panginoon. Inward satisfaction, pangloob talaga ito. Kaya nga napupunuan yung iyong kakulangan sa puso sa labis na pagtitiwala mo sa Diyos. Doon lamang yan nagkakaroon ng satisfaction. Kasi napupuno dahilan sa ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung tingnan ninyo po, habang lumalalim ang ating pagtitiwala sa Panginoon, napansin nyo po ba na mas lalong napapaganda ang ating relasyon sa Panginoon?
mas nagre-rely tayo sa Panginoon. Bunga na meron na tayong labis na pagtitiwala sa Kanya. At nagiging maayos ang ating relasyon. Actually, mga kapatid, meron sinasabi ang Biblia pagdating sa bagay na ito. Sa Book of Psalms, mga kapatid, Book of Psalms, tingnan natin, Book of Psalms, chapter number 37. Book of Psalms, chapter number 37. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, in verse number 4, sabi ng Bible, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Commit thy ways unto the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Kung mapapansin natin dito sa talatang ito, ay napakaganda. The moment na nagiging kasiyahan natin, nalulugod tayo sa Panginoon, mga kapatid, binibigay ng Panginoon kung ano yung desire ng ating puso. Ano mga kapatid? Ano? Amen? So mapansin ninyo, kapag meron kang magandang relasyon sa Panginoon, andoon yung longing mo na gusto mong sumangguni lagi sa Panginoon at isangguni anumang pangangailangan mo sa Panginoon. Mga kapatid, anumang desire ng puso natin, ang Diyos ang nagpupuno. Amen, mga kapatid? Kaya nga, the moment na andoon na yung magandang relasyon mo sa Panginoon, mas nagtitiwala tayo sa Panginoon. Amen? Maliwanag na ang sabi, commit thy way into the Lord. So lahat mga kapatid ng bagay na dapat mong gawin o yung mga plano mo sa buhay, kung iyan ay iyong ilalapit sa Panginoon, abay maliwanag na ang sabi ng Bible, ang Diyos pa rin ang magpupuno, ang Diyos pa rin ang tutugon, and it shall bring it to pass. So ang Diyos pa rin ang nagbibigay, mga kapatid, ng anumang kailangan natin. So doon lamang, mga kapatid, masasatisfied tayo sapagkat yung pangangailangan ng puso natin, ang Diyos ang tumutugon. Amen? So, kapag ang Diyos ang tumugon sa mga pangangailangan natin, ay sigurado po satisfied ang tao. Bakit? Meron kang magandang relasyon eh. Ano po? Meron kang magandang relasyon sa Diyos eh. Malalim ang iyong pananampalataya. Habang lumalalim yan, mas lalong tumitibay yung inyong closeness ng Panginoon, ang inyong relationship ng Panginoon. Mas nagiging close po tayo. Bilang tatay, napakahalaga niyan kasi para makita yan sa atin ng ating pamilya na mismo tayo ay close sa Panginoon. Kaya nga, napakahalaga na ang isang tatay talagang magpakita ng magandang halimbawa. Kung meron mang unang mataas na pananampalataya sa loob ng tahanan, that should be always the father in the home. Amen? Amen. At napakahalaga po nito, mahalaga po na makita ito agad sa atin ng ating pamilya. Sapagkat sila'y nakarely sa atin. Nakadepende po sila sa atin. Kung ano yung nakikita nila sa atin, yun ang kanilang ma-adapt. The moment na tayo ay merong close relationship sa Panginoon bilang tatay, ay sigurado, hindi imposible na yung ating mga anak ay magkakaroon din ng maganda at close na relasyon sa Panginoon. Amen? At doon lamang makukuha nila yung satisfaction, yung contentment sa buhay, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, hindi po ito'y usapin ng pagiging tamad. Ano po? Hindi dahilan sa ikaw, hindi po, ang contentment ay hindi po katamaran, mga kapatid. Ang contentment ay hindi po ito katamaran. Okay? Hindi po katamaran ang contentment. Ang pag sinabing contentment, yung masatisfy ka, yung sinasabing ang pagkakaroon mo ng magandang relasyon sa Diyos ang pupuno niyan. Kasi sabi ko nga habang nandito tayo sa katawang ito, maraming desire ang katawang ito. Maraming hinahangad ang katawang ito. At ang sabi ni, eto mga kapatid, balik tayo doon kay kay Paul, yung kanyang sulat kay Timothy. Maliwanag ito mga kapatid. Babalikan ko lang. 1 Timothy chapter 6, verse number 6. Maliwanag ang sabi rito. Tingnan po ninyo. But godliness with contentment is great gain. Amen. For we have brought nothing to the world, and it is certain we can carry nothing out.
And having food and raiment, let us be therewith content. So makita natin mga kapatid, food and raiment, sapat na yan. Pero mapansin nyo po mga kapatid, to be honest, marami ng pagkain ang ating bahay, marami ng stock sa loob ng bahay, marami ng damit, marami na ring bahay, mga kapatid, pero mapansin nyo, wala pa rin contentment sa loob ng bahay. Napansin nyo po? Marami na ha, mga kapatid, ano po? Pero wala pa rin contentment. Bakit? Kasi hindi talaga ang material na bagay ang nagbibigay ng contentment sa buhay ng tao. Hindi po talaga ang pupuno sa buhay at pangangailangan ng tao ay ang material na bagay. Hindi po. Kundi yung talagang magandang relasyon niya sa Diyos. Dahil kung meron siyang magandang relasyon sa Diyos, mamumuhay siya ayon sa gusto ng Diyos. Amen? At doon pa lang, doon niya talaga ma-appreciate. Mga kapatid, doon niya talaga ma-appreciate. To be honest, sabi nga, hindi mo na mabilang kung ilan yung damit. Halos buwan-buwan, tatapon na nga eh. Totoo kasi araw-araw, may dumadating na Lazada. Pag hindi si Lazada, si Shopee. May si Temo pa, Temo. Oh, may ganun eh. Mapansin po ninyo, naisip nyo po ba, nabili nyo na po yung inyong pangangailangan, pero the next day, meron na naman kayong gusto. Ando na yung sapatos, ang dami na nating sapatos. Oh, pero bakit may brown, may iba-iba na ang kulay. May brown, may itim, may kung ano-ano pa, may pula, whatever, kung ano yung suot mo, yun din yung sapatos mo. Pero mapansin nyo po, andoon pa rin yung longing natin. Andoon pa rin yung desire natin. Sapagkat nasa katawang lupa tayo eh. Sabi ko nga, hindi rin po yung nabili mo, yung bagay na yun, ang magpupuno para makontento ka. Hindi po. Kundi maliwanag yung pagkakaroon po natin ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Kaya nga, kung meron ka magandang relasyon sa ating Panginoon, mamumuhay ka ayon sa gusto ng Panginoon. Mamumuhay ka ng godly life, mga kapatid. At yan po yung definition ng contentment, mga kapatid. Yung magkaroon tayo o mamuhay tayo ng godly. Amen. At yan po yung pinakamahalaga. So labas at loob, mga kapatid, makukuha po natin yan ang makontento dahilan sa kalakasan na biyaya ng Diyos sa atin. So, ano man ito, panlabas man o panloob man na nararamdaman natin o pangangailangan natin, mga kapatid, laging sa biyaya lamang ng Diyos mapupunan anumang bagay na pangangailangan natin. At yung po natin makukuha yung word na satisfaction. Bakit? Kasi pinupunan ng Diyos eh. Pinupunan ng Diyos at natututo tayong ma-appreciate yung bagay na yon. Kaya hindi po ito yung pagiging tamad, hindi po. Hindi po pag sinabing kontento ka eh kasi tamad ka. Hindi po ganun, mga kapatid. Hindi po ganun. Kundi yung namumuhay ka ng godly living, mga kapatid. Yan yung pinaka-the best doon. Kaya nga, para mapunan yung kakulangan natin, pagtibayin mo yung maganda mong relasyon sa Panginoon. Yung pinaka-the best. Bilang isang tatay, I suggest na talagang ganun dapat ang makita sa atin. Hindi man tayo perfecto, mga kapatid. Pero sabi nga dito ni Apostol Pablo, in whatsoever state we are, in whatsoever state I am, sabi nga niya dyan sa book of Philippians, mga kapatid, in whatsoever state I am, there will be to be content. Amen. So kung ano man ang kalagayan natin, mga kapatid, sagana man tayo, sagana man o nangangailangan man, mga kapatid, matuto tayong mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Yeah, amen. Matuto tayong mamuhay sa gustong paraan ng Diyos. Matuto tayong mag-stand at padatiliin natin yung magandang relasyon natin sa Diyos in whatsoever state we are. Mga kapatid, nananaga naman, nahihirapan man, nangangailangan man, sa kabusugan man o sa kagutuman man, mga kapatid, anumang state meron tayo, anumang kalagayan natin,
patuloy pa rin tayong mamuhay ayon sa gusto ng Panginoon sa atin. At Amen. doon po natin Amen. makukuha yung tinatawag na itong bagay na ito. Itong makontentment. Sapagkat dito Brother Noel nagbabago kapag sa state na sabi nga ni Pastor, ang buhay ay parang gulong Yeah. na kapag nasa ilalim ka, pambira talagang nag-uumalpas ka na mawala ka dyan sa Totoo pangangailangan yan Totoo yan. Oh, napipressure tayo kapag Yeah. nandoon tayo sa ilalim, mga kapatid. Yeah. And in times na tayo napipressure, nagbabago na yung ating desire. Yeah, amen. Nagbabago na yung magandang closeness natin sa Panginoon, yung relasyon natin. Minsan nauuga tayo. Bakit? Yeah, amen. Kasi nangangailangan tayo Pero ang sabi ni Apostol Pablo, in whatsoever state I am, sabi niya, there will be to be content. Amen. Mga kapatid, sabi nga, gano'n naman, diba? Sa totoo lang, mga kapatid, eto Brother Noel, I do believe, ma-appreciate mo to. Yeah, amen. Marami sa atin may kakayanang bumili ng mga masasarap na pagkain. Mhm. Pangalanan nyo na lahat ng masarap. Yeah. Pero bakit mapapansin ninyo, mas pinipili niya yung magpaksiw ng isda? Aha. Bakit mas pinipili niya? May kakayanan naman siya. At bakit nakukontento siya? At ang sarap tingnan ng pagkain niya. Ang sarap niya. Parang na may kasamang talbos ng kamote. Yun Yun ang nakakatuwa doon. May talbos na ng kamote. Katapos, may kakayanan naman. Hindi siya siya'y barat. Hindi. Siya kuripot siya. Hindi. Kaya niya talaga Yeah. Kaya nga niya magpakain ng maraming pizza Totoo Pero yan. mas pipiliin niya, sige, inyo na lang yung pizza. Akin na lang itong paksiw na tulingan. Wow. Napansin niyo, bakit kontento siya doon? Mga kapatid, bakit may ganun? Napansin niyo po, dahil kaya niya talagang, meron kasi siyang magandang relasyon sa Panginoon walang reklamo, bro. Walang reklamo, walang ano yan walang masasabi nating murmuring. Wala, kontento nga Mga kapatid, hanggat naririnig mo yung murmuring sa loob ng tahanan, sa mga bagay-bagay, pambira, wala pang ka-contentment yan. Hanggat hindi marunong maka-appreciate ang ating mga anak kung ano ang nilatag natin sa lamesa, Amen. mga kapatid, may problema pa ang ugali, ang ating anak pagdating sa bagay na yan. That's right. At sabi nga, hindi lahat hotdog, Yeah. mga kapatid. Nakakamatay din kaya yan. Sabi, di ba? Ay, grabe. Aba. Mamadali ng buhay mo yan. Yun yung sinasabi ko. Yeah. Brother Noel, dugdugan mo nga itong at, dugdugan mo. Sir, maraming salamat, Sir Rudy. At talagang napakaganda yung usapin na ito, katulad ng sinabi ko ng contentment. Kaya kung hindi po natin mapapag-aralan, at katulad nga ng sinabi po ni Apostle Paul, na talagang sabi rito na sa Ephesians, Philippians 4:12, no? Sabi rito, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to be abound and to suffer needs. Ano po? Kaya yun yung sabi ni Paul, I know. Natutunan ko. Sabi nga gano'n Di ba? Natutunan ko. I know. Kaya nga, yun nga yung sinasabi mga kapatid, na sa bawat pangyayari sa ating buhay, meron tayong aral na makukuha. At kapag ito mga kapatid ay hindi po natin binigyan ng atensyon o pag-unawa, ay talagang makikita mo na mabigat ang buhay. No, mabigat ang buhay. At napakaganda na sa atin mga kapwa ko amananta, sabi nga ni Sir Rudy, na kung meron mang magkaroon ng contentment sa loob ng tahanan, tayo yon ng mga tatay. At napakaganda yung sabi ni binasa ni Sir Rudy kanina rito na sa 1 Timothy verse 6 chapter 6, no? Chapter 6 verse 6. But godliness with contentment is great gain. So, ano po ang pundasyon? God. Yes. Di ba? Hindi ka magkakaroon ng kabanalan
kung wala kang tamang relasyon sa Diyos. At makukuha mo yung godliness na yan kapag meron kang maayos na relasyon sa Diyos. No? At ano sabi rito? Sabi nito, kabanalan na may kasiyahan. Ano po? Alam niyo po mga kapatid, sa bawat nangyayari sa ating buhay, sa ating pamilya, ako'y naniniwala na aprobado lahat ng Diyos yan. Kaya natin nararanasan yan dahil aprobado yan ng Diyos na dapat natin maranasan yan. Ngunit, anong sabi rito? Na may kasiyahan. No? Na may kasiyahan. At tunay nga, yung sinasabi ni Sir Rudy, abay, mahirap din kaya na kumain ng tuyo. Lagi na lang, alam niyo po, sabi nga, ang isang malakas na magpa-high blood, yung tuyo. Naniniwala ka ba doon, Sir Rudy? Naniniwala ko doon. Oo. Paulamin ka ng tuyo sa almusal, tuyo sa tanghalian, tuyo ka sa hapunan. Talaga naman. Hindi ka na high blood yan, puro tuyo na lang. Pero alam niyo mga kapatid, kapag wala tayong kasiyahan sa mga bagay na yan, at dapat mapagpasalamat tayo dahil meron pa tayong tuyo na kinakain. Yun. Amen. Yun ang point dun eh. Ano mang meron tayo ay dapat maging masaya na tayo dahil meron tayo. No? Huwag tayong maghanap ng mga bagay na wala. Kundi, kasiyahan natin, mga kapatid, kung ano yung ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon. Kasi yan ay biyaya ng Panginoon. Yes. Huwag natin samahan ng galit o sama ng loob yung mga bagay na kung saan meron tayo. Kundi, sabi rito ng Bible, kabanalan na may kasiyahan. Yan. At alam niyo ba mga kapatid, sabi, kapag mayroon tayong kabanalan na may kasiyahan, ang sabi po ng Bible na mayroon tayong malaking kapakinabangan. Alam niyo po, sa mga negosyante, ano po, ang laging iniisip lagi niyan is yung gain. Ano po? Wala namang businessman na palugi, 'di ba? Palugi. At of course ako, bagamat wala akong sariling kumpanya, pero marunong akong maghanap ng pera. Ano? So, ikinakount ko yung aking sarili na isa ako sa mga businessman. No? At gayon din po si Sir Rudy. Ano po? Kasi ako'y naniniwala na anumang pumapasok na pera o kumbaga yung gain, no? Ay yan po ay sa larangan po ng negosyo, yan po ay kabilang na rin po yan. Kaya nga meron tayong small enterprises, di ba? Yung mga maliliit na namumuhunan. At wala naman pong gusto lagi ay malaking kapakinabangan. Great gain. Ano po? Great gain. At gayon din po, saan natin makukuha yung great gain? Sa Diyos pa rin. Di ba? Godliness pa rin. Godliness with contentment is great gain. Kaya yan nasabi rito. Kaya nga mga kapatid, dapat po natin laging ibibigay ang ating pasasalamat lagi sa Panginoon. Ano po? At ito po ay hindi po ito yung gain po ay ito po yung kita o kapayapaan sa pag-iisip. Ano po? Kapayapaan ng isip, no? Yung meron ka bang peace of mind, no? Ano yun mo na meron kang masarap na pagkain, no? May malaking bahay ka, may malaking pera ka sa bangko, pero wala ka pa namang kapayapaan sa isip. Para saan yun? Wala pa rin kwenta yun. Kumbaga, pressure pa rin sa'yo yun, as stress pa rin yun. Pero alam niyo po mga kapatid, yung kapayapaan sa ating pag-iisip, mga kapatid, ay nakukuha yan sa Diyos. Nakukuha yan sa Diyos. Sa Diyos lamang natin makukuha yan. Kaya nga, godliness with contentment is great gain. Kaya nga napakahalaga na talagang magkaroon talaga tayo ng tamang relasyon sa Diyos. At napakaganda yung tema ng ating simbahan ngayong taong ito. Yes. Ano yung tema natin? That I may know Him. Mga kapatid, mga kapwa ko ama ng tahanan, hindi po tayo magkakaroon ng contentment kapag hindi po natin kilala ang ating Diyos na sinasamba.
dahil sa Kanya lamang natin matatagpuan ang contentment, no? Ang kasiyahan at yung dakilang kapakinabangan habang tayo po ay nabubuhay. Mga kapatid, hindi po basihan na meron kang malaking pera, no? Ay kontento ka na, no? Actually, wala kang mayaman na tumanggi sa pera no? Nakakita na ba kayo ng ayoko na ng pera, ayoko na ng yaman. Kasi puro kalyo na kamay ko. Wag na, Alam mo, ayoko na. kay Sir Rudy ko lang napakinggan niya na talagang napagod siya at talagang nagsawa siya sa kabibilang ng pera. Sa kanya ko lang po napakinggan yun Pero alam niyo po, natural na tao ay talagang hindi nagkaroon ng kakontentuhan sa anumang bagay na meron siya. Kaya nga, kita nyo, ay nangyayari sa atin ngayon, sa ating pagkasalukuyang problema ng ating pamahalaan, ay yung ating mga leader na inaasahan na siyang magsaserbisyo sa ating bayan, ay pinagsamantalahan ang ating bayan. No? Pero nagsabi ba sila na, ayoko na, tama na, ayoko na, hindi. Mali-maleta ng ampere. Di ba? Wala na nga mapaglagyan ng pera. Nagpagawa pa ng basement. 3 basement para saksakan ng pera. Dahil yan po ang tao. Materialistic po ang tao. At gusto po ng tao ay talagang makita niya yung kasiyahan na temporal. At yun po dapat ang ating makita, mga kapatid. Ano ang ating kasiyahan? Nasa material na bagay ba? Sa temporal na bagay? O sa eternal na bagay? At makukuha natin yan, mga kapatid. Yung tunay na kasiyahan. Alam niyo po, mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron tayong simbahan. Ano po? Salamat. Salamat na meron tayong salita ng Diyos. At salamat din po na meron tayong pastor. Yes. No? Amen. Alam niyo po, napakahalaga ng 3 bagay na yan, na kung saan tayo mga tatay ay minamaliit po natin ang pagtrato natin sa 3 bagay na ito. Pero alam niyo po, mga kapatid, kapag tayo mga tatay ay talagang bigyan natin ng pagpapahalaga ang simbahan, pagpapahalaga sa salita ng Diyos, at pagpapahalaga sa lingkod ng Diyos, makikita mo, magkakaroon ka ng dakilang kapakinabangan. Great gain. Kaya alam niyo po, napakaganda yung sabi po rito ni Apostol Pablo. Binasa po kanina balikan po natin, yung binasa po ko po kanina. Sabi niya rito sa verse 12, no? Yes. Sabi rito, I know both how to be abased and I know how to abound. Everywhere in all things I am instructed both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer needs. Alam niyo po, mga kapatid, katulad nga ng sinasabi po ni Sir Rudy kanina, hindi po problema yung wala ka. No? Katulad ng ilustrasyon niya kanina, yung gulong, pag ang buhay ay para daw gulong, pero ang gulong minsan napa-flat. Kaya ang buhay lagi nasa baba. At nagkakaroon tayo ng pressure dahil nasa baba lang tayo. Nagkakaroon tayo ng hatred sa ating buhay dahil nasa baba tayo. Pero alam niyo po, mga kapatid, sabi po ni Apostol Pablo, ay natutunan niya ang mga bagay na ito. Dapat matutunan natin kung bakit tayo ay nasa ilalim pa o wala pa tayo nasa kababaan pa tayo. Alam niyo po, mga kapatid, ang isang problema po natin, lalong-lalo na po sa atin, mga kapwa ko ama ng tahanan, alam niyo po, ang problema natin minsan sa ating tahanan ay yung nagkaroon tayo ng kasaganahan sa ating buhay. Ano po? Na binigyan tayo ng pagkakataon minsan ng Panginoon na makahawak ng malaking halaga. Ano po? At yun po yung critical sa atin, mga kapatid, na kapag nakahawak tayo ng malaking halaga, ay talagang nilulustay natin ng sandali lang.
katulad yan, yung pag December, di ba, mga kapwa ko ama ng tahanan, nakakatanggap tayo ng malaking halaga mula sa ating kumpanya. At yan mga kapatid, ay wala pang isang buwan, ay talagang wala na. Oh, yes. Pagdating na January, balik ka na naman sa utang. No? Mm. Yun yung pinaka-critical na sa ating kalagayan na kapag nakaranas tayo ng kasaganahan sa ating buhay. Pero dapat natin matutunan yan, mga kapatid. So, pag-aralan natin, mga kapatid, kung ano ang ating nararapat gawin. No? Ang ganda nga rito ng sabi ni Apostle Pablo, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko, no? Sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganahan at maging sa kasalatan. Alam niyo po mga kapatid, makikilala mo ang isang tao kapag gutom. Yeah. Men. Talagang pag gutom ang isang tao, lalabas ang natural niyang pag-uugali. Pero alam niyo po mga kapatid, talagang lahat ng bagay ay aprobado ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, dapat natin matutunan ito mga kapatid. Ano ang pundasyon natin? Godliness. Diyos pa rin mga kapatid. Kaya kung hindi tayo kakapit sa Panginoon, hindi tayo magtitiwala sa ating Panginoon Diyos na ating sinasamba at ating inaasahan, ay talagang makikita mo, mawawala yung contentment sa isang ama ng tahanan. At hindi lamang sa isang ama ng tahanan, mga kapatid, sa buong pamilya. Kaya nga, matutunan natin na maging masaya kung anong meron tayo. At napakahirap na sa isang ama ng tahanan, sa isang ama ng tahanan na hindi makita sa atin ng ating mga anak yung kasiyahan kung anong meron tayo. Kaya salamat sa Panginoon na talagang tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na makamtan natin yung ating contentment. Ano po yung ating contentment? At Sir Rudy, baka mayroon kang gustong idagdag. Yes. Alam mo, ito, maganda itong sinabi rito ni Brother Andy Agdon. Mhm. Sabi ni Brother Andy, ang sabi po sa Tagalugan, ubus-ubos biyaya, Yan. bukas nakatunganga. Yan Managing well what God has entrusted to us is part of being content. Yeah, amen. Being driven by lust of the eyes is living in discontented life. Yeah. Kita niyo? Ganda. Yeah. So, ito yung sinasabi, mga kapatid. Kaya nga, kapag ang isang tao, mga kapatid, ang isang tao, yung hindi marunong mag-ingat, actually, yan yung kaya umaabot tayo sa pagiging diskontento, yung hindi mapunuan ang ating kakulangan, parang balde na hindi napupuno sa tubig. Butas sa balde. Butas kasi. Yeah. Sabi nga, ubus-ubos biyaya. Sabi sa Katagalugan daw, Yeah. talagang ubus. Ikaw ba naman ang ubus-ubos Kahit sino pang magaling, kung ganyan din naman ang iyong pamamaraan, Yeah. talagang hindi mapupuno. Totoo mga yan. kapatid, bukas paggising mo, ay wala na naman. Yeah. Pero balik tayo, mga kapatid, dito sa usaping ito. Napakalaga na panatilihin po natin yung ating koneksyon, yung ating koneksyon na maganda sa ating Panginoon. Yung koneksyon na meron tayong magandang relasyon. Sapagkat without Him, mga kapatid, kung wala ang ating Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin, hindi po natin mai-experience yung totoong contentment sa buhay. Amen. At mauuwi po tayo sa ganyang klase. Kasi tingnan ninyo, kapag ikaw po ay meron pong contentment, may ibig sabihin meron kang magandang relasyon sa Diyos. Yeah. Ano man pong ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay iniingatan po natin. Yeah, amen. In response dito sa sinabi ni Brother Andy,
kung ano man ang ipinagkatiwala sa atin, abay dapat lang na ingatan din natin. Hindi po ibig sabihin dahil malaki o ganito, maliit, ay todo-todo po tayo. Hindi po. Amen. Kundi may binigyan tayo rin ng karunungan ng Panginoon para i-manage itong bagay na kanyang ipinagkatiwala. Yeah, amen. So, in particular, mga kapatid, pagdating sa mga, kung nagtatrabaho tayo, so, dahil meron naman tayong hanap buhay, maruto po tayong mag-budget. yeah. So, kung wala yan sa budget, huwag mong galawin. Yeah, Yan that's ang pinaka-the right. best. Amen. Well, hindi yan nakalaan para dun eh. So, gamitin mo lang yung biyayang binigay sa'yo ayon sa iyong pangangailangan. Yun. Huwag naman sa iyong kagustuhan. Yeah. Dahil amen. sabi nga ni Sir Noel, magkaiba yung kailangan mo sa gusto mo. Totoo yan. So, doon sa bagay na yon, mga kapatid, kung mapapanatili natin yung ating magandang relasyon sa Panginoon at lagi tayong connected sa ating Panginoon, abay ako'y naniniwala, mga kapatid, bilang isang tatay, mga kapatid, hindi madamot ang Diyos, hindi siya madamot. yeah. Kundi patuloy niyang ipaparana sa ating buhay ang mga biyaya na tinutugon niya at sapat yun para sa atin. Sapat po yun. Yeah, Hindi amen. siya, Brad, hindi kailanman hindi nagkulang ang Panginoon. Yeah. Yung sinasabi ni Brother Noel kanina na tumintot sa pagbibilang ng pera, actually lahat naman yan nakakasawa. To be honest, nakakasawa po yan. Isipin ninyo, kaya nga yung iba, sa iba na nila pinabibilang eh. Totoo yan. Ito Totoo di ba yan. dinadala na lang sa bangko kasi nakakasawa naman. Yeah. Nakakapaltos kaya ng daliri yan. Oo. Oh, lalo na pagkabago ay nakakasugat pa yan. Yeah, Oh. totoo yan. Pero mga kapatid, isipin niyo, hindi ito usapin ng salapi lamang. Ang pagiging kontento sa buhay ay hindi usapin ng mga bagay-bagay lamang na katulad ng pananalapi. Kundi sa lahat ng bagay dapat tayo ay makontento. Yeah. Saan tayo makukontento? Kung ang Diyos ay nasa atin at namumuhay tayo ayon sa gusto ng ating Panginoong Amen. Kristo. Amen. Pero labas mga kapatid, labas sa pamumuhay na gusto ng Panginoon, doon po natin nararanasan ang hindi po masatisfied. Tama. Lagi tayong may pangangailangan. Lagi tayong mga pangangailangan. Bakit? Labas sa gusto ng Diyos sa iyo eh. Yeah. Labas sa buhay na gusto ng Diyos sa atin. Yeah. Kaya nga, doon lamang po tayo. Inalis na po tayo, mga kapatid ng Panginoon, sa buhay ng sanlibutan. Yun. Inalis na tayo. Dinala tayo sa buhay na gusto niya, yung buhay na makadiyos. Yun. Yung mamuhay ng may kabanalan na sinasabi Yeah. ni Brother Noel. Yung buhay na sa godly life, mga kapatid. Buhay na may kabanalan. Yun ang buhay na merong kakontentuhan. Amen. Yun po yun. Pero kung mamumuhay tayo na pamamaraan ng sanlibutan, mga kapatid, katulad ng impyerno, hindi po yan napupuno. Kung paano yung mata natin hindi nakukontento at yung Yeah. impyerno ay hindi napupuno, ganun na ganun din ang desire ng puso natin. Yun. Hindi po tayo nasasatisfy. Kaya nga, sabi ko, usapin, last Friday, hindi lang pangangailangan sa pera yung tinalakay ko. Yeah. Hindi lang sa damit, kundi isipin nyo, pati kapitbahay, tinalakay ko. Yeah. Mga kapatid, bakit kamo? Kasi sa napansin ko, sabi ko nga, wala na nga mailatag sa lamesa pero kumuha pa ng kapitbahay eh. Oh. May pamilya na, kumuha pa ng iba pang pamilya. Isipin nyo po. Kaya nga, ang pagiging kontento ay ang pamumuhay po sa programa at ayon sa buhay na gusto ng Diyos. Yeah, Yung amen. mamuhay tayo na may kabanalan. Amen. Yun yung buhay na gusto ng Panginoon. Doon po natin mararanasan yung pinakamasarap na buhay. Yeah, great Amen? gain. But great gain talaga Yeah, yun. amen. Isipin mo, tayo nga, sabi ko nga, Brother Noel, Yeah. hindi naman tayo mayaman. Totoo. Sa biyaya lang ng Panginoon. Pero, tingnan mo, napupunuan naman yung mga pangangailangan Yeah, natin. Oo. Totoo yan, Sir Rudy. Ako, kung personal lang na usapin, hindi naman ako magpo-full time bro kung talagang grabe, kung hindi ako nakontento. Yun. Sapat na, sabi ko sapat na to para sa akin. Sapat na ang meron ako, sapat na ang buhay ng ganito. Kaya pinasok ko yung larangan ng pagpo-full time. Wow.
Iniwan At ko kayo. yan yung hinangaan ko sa iyo, Sir Rudy. Hindi ko talaga Talagang ibinigay mo yung buhay mo sa Sabi Diyos. ko nga, yung asawa ko nga, nagtaka pa siya bakit ganun ang naging desisyon ko. Mhm. Pero hindi, andun na ako Andun na ako kontento na ako sa pagmamahal ng Diyos sa akin. Yun ang Kontento na ako doon. Yun ang wisdom. Alam ko naman, hindi rin ako pababayaan ng Panginoon Amen. natin. Kaya sinasabi ko mga kapatid, mamuhay ka lang ayon sa gusto ng Panginoon sa'yo. Mhm. Mamuhay ka lang ayon sa gusto ng Panginoon. Mararanasan mo yung totoong contentment. That's true. Amen. Sinong ayaw ng meron kang tatanggapin Yeah. gabi-gabi? Oo. Meron kang binibilang Nagbibilang gabi-gabi. ka. Ayaw mo ba nun? Kaya nga nagsawa ka kasi gabi-gabi nagbibilang ka eh. Nakakaumay din Pero yun yung sinasabi na bakit ito yung pinili ko? Yun. Dahil kontento ako sa buhay na meron ako. Yeah. Kontento ako sa sapat na sa akin. Yeah. Sapat na sa akin ang buhay na ibinigay ng Diyos sa akin. Yeah, amen. Ito na yun ito na yun. At kasiyahan ko po ito. Yeah. Kaya tingnan ninyo, naipasa natin sa mga pamilya natin. Amen. Oh. At saka Naunawaan ni Arog. Oh. Yeah. No, kasi paano ubusin ko ito sa larangan ng pagtitinda tong buhay na to? Yeah, yun yung himala. Talagang biyaya. Oo. Yan Talagang alam nyo po mga kapatid, talagang dapat patunayan natin, magkaroon tayo ng personal encounter sa Diyos. At talagang hindi natin makikilala ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan at sinasamba kung wala tayong personal encounter sa ating Panginoon Diyos. Alam niyo, may testimony lang ako diyan mga kapatid. Kasi ako po mga kapatid ay nagsimula ako talaga na talagang from nothing talaga. From nothing talaga. Tulad nga ng sinabi talaga ni Sir Rudy na talagang wala naman tayong hindi naman tayo sinilang na meron na rito tayo sa ibabaw ng sanglibutan to. Alam niyo po, maalala ko nung ako'y nasa serbisyo pa. At siyempre si Cynthia ay huminto sa pagtatrabaho. At kasi yun naman yung layunin, yun naman yung plano ng Diyos talaga sa isang pamilya na ang lalaki ang siyang magtataguyod ng kanyang pamilya. Ay, hindi mo kayang burahin yon kasi kautusan niya ng Diyos. So, makikita mo, siyempre, si Sister Cynthia, sanay na tumanggap ng malaking pera tuwing payday. At siya rin ay naranasan niya na magtrabaho sa ibang bansa dahil sa kanyang profesyon. So, ibig sabihin mga kapatid, pagdating sa luho, ay talagang may luho siya. Ano po? Pero alam niyo po, nung nagsama kami, ay talagang napagkasunduan namin na huminto siya sa kanyang pagtatrabaho at gampanan niya kung ano yung role na ibinibigay sa kanya ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Ito na ngayon. Siyempre, dahil sa isang sarhento, talagang grabe talaga ang higpit ng pananalapi. Ano po? At isang katuroan ng ating mahal na pastor, talagang kinakailangan, ang dapat matuto talaga ay ang ama ng tahanan. Kaya nga, sabi nga ni Paul, I am instructed. Sabi niya, I am instructed. Oh, di ba? At saan tayo kumukuha ng instruction? Of course, mula sa salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin ng ating mahal na pastor. Ito na ngayon. Nagkaroon kami ng anak, tapos after a year, nasundan ngayon ng isa, basta si Tricia. Siyempre, itong binibigyan ko lang sila ng budget weekly. No? Ito, binibigyan ko sila ng 2,000 for weekly budget. No? Ito naman si Sister Cynthia, gusto niya na, siyempre, maranasan din nitong aming mga anak na nailalabas din sila. Yung kumakain sila, pumupunta sila sa mall, ganon, at kumakain sila para maranasan din nila yung nararanasan ng ibang mga kabataan o mga bata na nakikita nila. At minsan tinatanong ako ni Pauline, no? Pa, bakit may ganito? Bakit tayo wala? Di ba? Hindi mo maalis yan, mga kapatid. Siyempre, kung ikaw ay walang prinsipyo ng salita ng Diyos, talagang mahabag ka rin sa sarili mo.
Kasi nga, totoo naman yung sinasabi niya. Bakit sila may laruan? Bakit sila may bagong damit? May bagong sapatos? May mga gawin? Tapos, bakit sila... Of course, nakikita nila yon. Siyempre, sa akin, sabi ko, manalangin ka anak, na isang araw, pagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon ng mga bagay na yan. So, ang ini-input ko sa kanila ay magtiwala sa Diyos. At yun yung mga katanungan nila sa akin, na kung saan, sa akin, na talagang mahabag ka sa akin, sa akin sarili, kasi hindi ko nga kaya yung ibinibigay, tumbasan, yung binibigay ng mga tatay na meron sa akin na kung saan hindi ko rin naibibigay sa aking mga anak. Pero alam nyo, ang sabi ko sa kanila, manalangin kayo. Manalangin kayo na pagkakatiwalaan din tayo ng ating Panginoon Diyos upang maranasan nyo rin ang mga bagay na yan. Sabi nga, ito ba, minsan, lalabas sila Cynthia. Ito, kasi limited yung budget eh. Sabi ni Sister Cynthia, nilabas ko yung mga bata kanina. Amen, sabi ko na gano'n. At napadaan kami sa, Sinabon ba yun? Sinabon. So, pag napadaan ka talaga doon, kahit hindi ka nagugutom, yung amoy pa lang, ay aroma pa lang, cinnamon, no? Yung amoy pa lang, maengganyo ka, at mapapabili ka kung may pera ka. Ito na ngayon, sabi ni Pauline, Ma, bili naman tayo nun. Sabi gano'n. Alin? Yung cinnamon. Cinnamon, kahit isa lang. Kahit isa lang. Gusto ko matikman lang. Sabi niya, hindi kasya ang pera natin. At saka na lang yan pag may pera na tayo. Dahil ang pera natin ay limitado. Dahil ginagawa po ni Sister Cynthia, pupunta po sila sa Jollibee at bibili lang po sila ng burger stick. Isa lang, burger stick. At yung isang burger stick na yon, pinagkakasya niya sa dalawa. Ngayon, pag may sumobra doon sa burger stick, yun naman ang sa kanya. Pero ayun yung isang malaking pasasalamat ko kay Sister Cynthia na natutunan niya rin na nagkaroon siya ng kontento sa kanyang kalagayan. At hindi po madali niyang na-overcome yung mga ganung bagay. Kasi hindi nga siya sanay sa ganung bagay eh. At hindi siya sanay na yung pera niyang hinahawakan ay pinagkakasya niya lamang. Pero yun yung pasasalamat ko sa Panginoon kay Sister Cynthia. At alam niyo po mga kapatid, tumanim sa isip ni Pauline. Hanggang ngayon, tumanim yung cinnamon na yun ay tumanim sa kanyang isipan na kaya pag napapadaan kami, halimbawa, lumalabas kami pamilya, sasabihin ni Pauline, Ma, ilang cinnamon ang gusto mo? kasi mga kapatid, siyempre may trabaho na sila eh. May trabaho na sila, kaya na nilang bilhin yung gusto nila. At of course sa akin bilang isang ama ng tahanan, nahahabag ako sa kanila. Pero pagdating sa prinsipyo mga kapatid, ako'y natutuwa. Kasi natututunan nila na magkaroon ng kakontentuhan kung anong meron na pinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon Diyos. Siyempre, iba na po ang stage noon. At sa ngayon, iba na rin po kaya nga by stage po ang pagpapamilya. Iba po yung stage na sila po ay naggagatas pa, bumibili ka pa ng diaper, iba rin yung stage na lumalaki sila at sila ay nag-aaral. At alam niyo po, isang magandang training po talaga yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Talagang, at minsan nakikita nila, mga kapatid, talagang nakikita nila na, kaya nga sabi nga ni Tricia, sa isang testimony niya tinuruan kami ni Papa na maging strong. Ano? Ano ibig sabihin maging strong? Magkaroon ng prinsipyo. At pag sumasagi at pag-uusapan namin ni Sister Cynthia yan, natatawa na lang kami. Yung aming napagdaanan na lumalabas sila mag-iina, ang dala niya lang pera, isang pangbili lang ng burger stick doon sa Jollibee, at kung ano yung matira sa kanilang dalawa, ay yun yung kanyang kakainin. Pero kita mo, kung wala kang prinsipyo ng salita ng Diyos, maawa ka rin. Ano bang klaseng pamilya
ang meron ako? Anong klaseng ama ako meron? Pero yun nga yung lagi kong itinuturo sa kanila na manalangin kayo. Manalangin kayo. Kaya yun yung isang contentment na siyang ibinabahagi ko sa kanila, si Rudy. Yes. At alam nyo, masaya na meron ka personal encounter sa Diyos. Katulad yan sinasabi ko, ay kahit ilang cinnamon yan, kahit isang Jollibee pa yung kakainin nila, ay talaga kaya na nila. Pero anong pundasyon? Contentment, Sir Rudy. Kaya wag po tayo mapagod. Wag po tayo mapagod kung ano meron tayo. Maging masayahin tayo kapag tayo ay nasa baba. Maging masiyahin tayo kapag tayo man ay nagugutom. Dahil walang bagay na permanente. Hindi naman sa lahat ng bagay ay gutom ka eh. Di ba? Pag nalalangin ka sa Panginoon, magugulat ka na lamang na mayroong magdadala sa iyo ng pagkain at ikaw ay mabubusog. Kaya ano ang dito? No? Godliness, sabi rito, godliness with contentment is great gain. So, ang kabanalan, mga kapatid, ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Kaya, ang pinakapundasyon natin dito ay ang Diyos. Diyos pa rin talaga ang babagsakan natin para magkaroon tayo ng dakilang kapakinabangan. Sir Rudy. Babasahin ko na naman itong sinabi ni Sir Andy. Mm-hmm. Isa po sa dahilan sa ating mga katatayan, tayo ay natatrap sa long-term employment Yun. is because of lack of content. Amen. Yan, Tama yan naman yun. Totoo yan. Yeah. Kaya hindi tayo nakakalaya sa pangangailangan na andun pa rin yung lagi nating desire dahilan sa natrap na tayo. Tagal na natin sa serbisyo pero ayaw natin makaalis. Alam nyo, Sir Rudy, merong ka-prinsipyo ang ating mahal na pastor dyan. Walang umuunlad sa pagiging empleyado. Kadalasan. Walang umuunlad sa pagiging empleyado. Kung gusto mong pagpalain ka at umasenso ka, umalis ka sa pagiging empleyado, no? At yung sinasabi ni Sir Andy rito, long-term employment, no good. Subukan mo ang Diyos. Humingi ka ng wisdom na sa Panginoon kung paano ka magkaroon ng hindi naman na yumaman. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng understanding hindi naman tayo naghahabol ng yaman dito sa ibabaw ng sanglibutang to. Kundi yung magkaroon tayo ng bahagi para sa gawain. Na kapag pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon, ay magagamit ng Panginoon yung ating resources sa kanyang gawain. At ibabalik lagi natin yan sa Panginoon. Kaya tama na yung sabi ni Sir Andy. At partner, gusto ko rin basahin itong ni Sir Rainel. Nagbigay ng verse Nagbigay siya ng verse. Ang ganda ng verse ito. For he that findeth me, findeth life, and he shall obtain favor of the Lord. Tama naman. Yeah, kita mo. Kung meron kang unang hahanapin, ang Diyos na yan. ang Diyos na yun. Kaya nga sabi ko kanina, bro, maging konektado lang tayo lagi sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kasi pag may makonektado ka, may maayos kang relasyon, abay may sinasabi rin si Apostol Pablo dyan. Yeah. And God is able to make all grace abound toward you. Yeah. That ye, all, having all sufficiency in all things, may abound to every good works. Amen. 2 Corinthians chapter 9 verse number 8. Yeah, totoo yan. At of course, makikita mo, Sir Rudy, kung talagang, kung magkakaroon ka lang talaga ng wisdom, mga kapatid, ano ba meron tayo rito? Yeah? Ano ba meron? Sinilang ba tayo na meron na? Wala. Sabi nga rito, sabi sa verse 5, for we brought nothing in this world, and it is certain we cannot carry nothing out. Ang galing naman ito. Kaya nga, kung ito talaga pangahawakan, bakit ka nagpapakayaman? No? Bakit ka naghahabol ng material na bagay? No? Anong kasiguruhan mo dyan? No? Kaya hanggang kailan ka, kaya nga sabi nga ng ating,
godliness with contentment. At talagang napakaganda ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Ito pa, partner, sabi ni Sir Andy rito. May comment si Sir Andy. Sige. Sabi rito, result ng kawalan ng contentment. Number one. Number one, mismanaged resources or godly blessing. Number two, mismanaged time. Number three, mismanaged finances. Number four, mismanaged home and or family. Kaya minsan talaga nagkakaroon tayo ng mismanagement, no? Kaya yung contentment ay nawawala rin sa atin. Kaya nga naghahabol-habol tayo hanggang sa mabubus na yung ating lakas sa mga bagay na temporal dahil nagkakaroon ng mismanagement ng God's blessing. Tatandaan natin mga kapatid, lahat ng ating tinatangkilik dito ay blessing ng Panginoon. Hindi natin pag-aari yan. Mahirap na ariin ang mga bagay na hindi mo pag-aari. Anuman ang ine-enjoy natin ngayon mga kapatid, hindi sa iyo yan. Hindi sa atin yan. Yan ay sa Diyos. Kaya kapag hindi natin ginamit yan na maayos, ayon sa kalooban ng Diyos, ay talaga mami-mismanage tayo. At yun yung isang resulta ng kawalan ng contentment. Sir Rudy, baka meron ka pang isang dyan. Ayos na. Ito si Sir Jason. Yan. Amen. Amen, sir. Great is our God for giving us contentment against worldly desire. Yan. Tama nga naman. Merong pampahabol si Sir Andy on top of those Yan. doon sa 1, 2, 3, 4. Ayan, on top of those. Loan dito, loan doon. Yan. Hindi naman taga London. Yan. Labas dito, labas doon. Alam mo, malaki ang may babahagi ko sa inyo doon sa sinabi ni Sir Andy dyan. Alam nyo po, sa serbisyo, no? Maging sa mga retirado, no? Ang loan ay hindi ay siyang nagpapahirap sa isang nasa serbisyo at sa mga retirado. Bakit? Hindi nabubuhay ng may kakontentuhan, ng may kasiyahan. Isang pasasalamat ko sa ating mahal na pastor na tinuruan niya ako personally na lumaya sa pagiging London, no? At talagang kasi diyan mo makikita talaga yung contentment na kung ano ang meron ka ay bigyan mo ng kasiyahan. Kasiyahan mo kung ano meron ka. Bakit naglo-loan ang isang tatay, no? Ang isang tao dahil wala siyang kasiyahan doon sa anong meron siya. At kapag pinagpala siya ay hindi niya nami-mismanage niya yung resources ng ating Panginoon Diyos, yung blessing. Kaya, mga kapatid, yung makalaya ka lang sa loan, alam niyo, pasasalamat ko sa Panginoon. Nung nangaral, nung nagturo ang ating mahal na pastor sa pagiging pagpapalaya sa loan, ay talagang sinabayan ko yan mga kapatid. At great gain sa akin yon. At isang malaking pasasalamat ko na hanggang sa ngayon ay alam niyo po, hindi po ako nakapag-involve sa mga loan. Bakit? Anong pundasyon? Contentment. Yung kasiyahan ko kung ano meron ako ay talagang in-enjoy ko. No? Kaya yung sinasabi nga ni Sir Andy na top of those, loan dito, loan doon. Kaya, nababaon ang isang tatay. Katulad yan, hindi ka makawala sa Bombay. Bakit? Mas nagtitiwala ka sa Bombay kaysa sa Diyos. Ano nakikita mo? Kasi sa Diyos kasi, may mahabang proseso. Diba? Hindi mo kaagad-agad makukuha yung gusto mo kung dadaan ka sa proseso ng Diyos. Pero ito yung dakilang kapakinabangan pag ikaw naman ay sumunod sa Diyos. Pero kapag ikaw ay lumapit sa Bombay, of course, ura-urada, makukuha mo na yung halaga na gusto mo.
Pero ano ang maidudulot yan? Kapighatian. Hindi mo pa sinasahod, nakabaon ka na sa pagbabayaran mo. Kaya hindi mo na-enjoy yung blessing sa atin ng ating Panginoon dahil sa mga utang na yan. Ha? Kaya mga kapatid, makinig na kayo. Napakaganda ang ating mahal na pastor. Nagtuturo ng financial, yung bagong libro ng ating pastor ngayon, Realignment, Our Finances. Alam niyo mga kapatid, bumili po tayo at matututo po tayo kasi proven and tested na po yan. At ako mismo, buhay na patotoo na talagang malaking kapakinabangan sa akin na makalaya ako sa pagiging London. Ano po? London. Londito, London. Amen. Amen. So, meron pa ba, Brad? Brother James. Brother James. Sabi niya, Amen, nakakatuwa at masaya ang maging isang Kristiyano. Maraming salamat, Sir Noel at Sir Rudy. Tapos dito pa sa Sinundutan niya pa. Sinundutan pa meron pa Yeah. Sabi niya rito, to be spiritually minded is life and peace. Ba? Romans chapter 8 verse 6. Purihin ng Diyos. Amen. So, Amen. kaya alam niyo po mga kapatid, kapag yung contentment ang naghari sa atin, lahat ng bagay ay matutuwa tayo. Ito yung ito last na to ha, buddy. Sige. Last na to. Jehovah Jireh, roofing hardware. Hmm. This topic is really helpful for me and my wife. Mhm. A constant reminder day by day. Been watching your episode ng paulit-ulit kahit tapos na ang live. Mhm. And very timely ang topic Amen. today. Salamat host. God Yeah. bless Amen. you, sirs. Amen. So, Alright, I understand. Good maraming na. salamat din po at sa biyaya ng Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, talagang yung contentment mga kapatid, huwag tayong magpapaalipin sa mga material na bagay na kung saan yun yung nagpapahirap sa ating pamilya. At That's right. tayo mga tatay, ay maging makontento na tayo kung anong meron tayo. Kasi ang sukatan ng pagiging masayang pamilya ay hindi yung kung meron tayong malaking pera, ay hindi yung magkakaroon tayo ng malaking bahay, magkaroon tayo ng magarang sasakyan, hindi po yan ang sukatan ng ating pagiging masayang pamilya. Kundi yung contentment, yun po yung sukatan ng ating pagiging makasayang pamilya. Yung godly family natin, dapat laging nakakonek yan sa ating Panginoon Diyos para makamtan natin yung great gain na siyang sinasabi ni dito po sa Aklat ng Timoteo. Dahil sabi rito, wala tayong bagay na maidadala kapag tayo ay kinuha na ng Panginoon. Wala rin tayong pag-aari nung tayo ay sinilang dito sa ibabaw ng lupang ito. At tatandaan natin, lahat ng bagay dito sa ibabaw ng lupang ito ay hindi natin pag-aari. Yes. Ito ay pag-aari ng Diyos at kung tayo man ay pinagkatiwalaan, hindi natin ito pag-aari pa rin. Pag-aari pa rin ng Diyos. Kaya, para pagpalain tayo, humingi tayo sa author ng pagpapala na walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Sir Rudy, pangwakas na sasabihin. Okay. Salamat sa lahat ng mga nanood sa amin, mga kapatid. At dito sa usaping ito, dito sa mga comment ng mga tatay na nandito, ito'y patunay lamang na ang programang ito ay nakakatulong para sa mga pamilya na nagsusubaybay. Tangkilikin po natin at wala naman pong ibang hangarin ang programang ito, kundi i-encourage tayo, palakasin tayo at pagpalain tayo. So hanggang sa susunod ulit mga kapatid, God bless you at shout out sa iyo.
Brother Michael. Uy! Ito, Michael Jane Yan. Hunyo. Sa Australia, Australia yan. International na talaga yung tayo partner. Iba na talaga. Oo. Malayo na ang Okay. nararating natin. Hindi na tayo mag-asam na pumunta pa ng Australia. Oh. Dahil ang Australia dinadala na sa programa natin. Amen. Kaya yun na kaya. Maraming salamat Sir Mike sa iyong pagsubaybay. At gayon din po mga kapatid, sa lahat po ng nakasama po namin sa programang ito ay maraming salamat po. At tulad nga po ng sinasabi po ni Sir Rudy, wala pong perpektong tatay. Pero meron pong makadiyos na tatay. At yun po dapat ang siyang ating nasain na tayo ay mapabilang sa makadiyos na tatay upang magkaroon po tayo ng makadiyos na pamilya at magkaroon din po tayo ng makadiyos na anak upang sa susunod na henerasyon, ang Diyos ang laging may taas. So, katulad nga po na lagi natin sinasabi, ang oras po ay hindi hinahabol, ngunit kusang tumatakbo. At salamat po mga kapatid, at sa ngalan po ng ating mahal na pastor, Pastor Gil Laurena, kami po ay pansamantalang nagpapaalam na sa programang ito at sa darating po na Biyernes ay magkasama-sama po ulit tayo. Dahil meron po tayong napakagandang usapin muli sa araw po ng darating na araw ng Biyernes. Ito po rin ay patungkol rin po sa contentment. So talagang pupunuin natin yung ating topic ng contentment kasi ito po yung ating kailangan. Godliness with contentment is great gain. So dapat makuha po natin yung great gain na yon para ma-enjoy po natin yung ating pagiging leader ng ating pamilya. So hanggang sa muli, ako po si Brother Noel. At ako si Brother Rudy. At lagi po nating sinasabing, To God all the glory. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Bye everyone.